ito ibigay sa atin ng ating matalik na pinsan. Ito raw ay ating patitinuin. At ang ginawa ko naman is syempre naghanap-hanap tayo ng mga paraan kung paano mag-ayos ulit itong ating baterya at kung paano ulit siya mag-charge at naghanap-hanap tayo sa mga search na yan at nakakita natin na itong ating baterya ay pwede nating mapatino sa pamamagitan lang ng paglalagay ng asin. At siya nga pala, once na nalobat, ito yung proper way at ito yung normal way. At nalobat itong inyong baterya, ang kauna-una nyong gagawin, syempre ito ay inyong i-charge sa battery charger. At kung napanood nyo yung ating video, first video natin tungkol dito sa ating baterya, kung paano gumagana yung baterya, ayun, malalaman mo kung bakit kailangan mo siyang i-charge upang bumalik ulit yung kanyang kuryente. At ngayon naman is mag-experiment nga tayo dahil itong ating baterya kahit na i-charge mo siya ng ilang beses ay hindi na siya nagkakarga. Kumbaga siya ay isang dead battery na. Siya nga pala, itong ating experiment na to ay ginagawa lamang sa mga baterya na hindi na gumagana o patapon na. Kaya nga ano na tayo kumbaga kung ano man ang mangyari dito sa ating baterya is no hurt feelings kasi nga patapon na siya, kailangan mo na siyang palitan. At kung nakabili ka na ng bago ay kahit na anong gawin mo dito sa inyong baterya ay okay lang. Kaya ngayon nga is naghanap tayo ng mga paraan at nakakita tayo na ang paglalagay ng asin ay hindi ito ito ay rock salt or iodized salt ay okay daw upang gumana tong ating baterya. Pero i-try naman natin na hindi ito at doon tayo sa international way. Kumbaga ang mga gumagawa ay mga foreigners at mga ibang lahi. At naglalagay sila ng ganito. Asin din. Ayan o. Ito nga lang ay isang Epsom salt soaking solution at ito ay pure magnesium sulfate. Ito ay nabibili lamang sa mga tindahan at halagang 50 pesos to 60 pesos yung isang ganito at yun nga at magkakaroon ka nito at ito raw ay pwede mong ilagay dito sa iyong baterya upang ito ay gumana at pwede mo pang magamit. Siya nga pala, ang paglalagay nito ay may dalawang klaseng paraan at ang unang paraan is ganito. Tanggalin mo muna raw yung inyong takip ng baterya tulad nito, mapa maintenance man or maintenance spray. Pwede nyo gawin to. Siya nga pala, baka naman sa mga maintenance spray ay hindi nyo makita kung saan nilalagay ay tulad nito. Ito ay maintenance spray, hindi nyo lang siya makikita. Ang gagawin nyo lang is tatanggalin nyo lang ito sa pinakaibabaw at makikita nyo, meron kayong makikita mga rubber caps dito at ito ay katulad dito. Tatanggalin nyo lang yan at ayan, pareho na kayo ng sitwasyon. So itabi ko muna to at yan, para meron lang kayo idea kung saan siya tinatanggal. Ayan. At ito ngayon ay ating tatanggalin ng lahat. At ayan, natanggal na natin. Pero teka, kuhanan muna natin siya ng initial charge kung ito ay meron pa siyang natitirang charge o kuryente. Ang gawin lang natin is kumuha tayo ng multimeter, ilagay natin sa sa baterya at saka natin siya positive sa positive at negative sa negative. Kung makikita nyo, meron siya pang initial na 6.2 volts at dapat once na ginawa natin tong ating experiment, ito dapat ay tataas once na charge natin. So yan. Then ang gagawin natin ngayon dito ay itong Epsom salt, lahat na to, ito ay ating ilalagay dito sa loob ng ating baterya. So pwede nyo gamitin ng ganito, nasa sa inyo. Kaya mas maganda base sa is 250 grams ay sa malaking baterya yon. Ito naman ay maliit, kaya pwede na siguro ilagay natin yung 50 grams. Kung makikita nyo, napakarami ng asin para ilagay dito sa ating baterya at siguradong baka umeffective na rin to. Ilagay nyo lang ganun, yan, i-shoot nyo lang lahat
lagyan nyo siya ng equal amount ng asin. At ayan, naubos na yung ating asin kalalagay rito. Siguro naman at magcha-charge na tong ating baterya kung sakaling effective tong paglalagay ng Epsom salt dito sa ating baterya. Ngayon, ang gawin na lang natin dito is ipasok natin sa loob lahat. Yun, at saka natin lagyan ng takip. Yan, at pagkatapos lagyan natin ng asin, ito ay ating i-shake daw. Shake para humalo yung nasa loob ng ating asin. Then ngayon, tatry naman natin itong i-charge doon sa ating fast charger. Siya nga pala, itong aking charger na to is kayang-kaya niyang kargahan yung ating baterya within 10 minutes lamang, at kung yun ay matino at nasa good condition. Pero walang problema, hahabaan pa rin natin, imomonitor natin siya hanggang sa magkarga kahit umabot pa tayo ng oras dito. At ngayon is tignan natin yung charging niya kung ilan ang voltahe niyang kinakarga. Ayan, 14.7. Yan yung ating charging volt. At ngayon is tignan naman natin kung ilan na yung nakarga niya after 10 minutes. 8.1. Wala pa rin tayong pagbabago at still charging pa rin. Sige, habaan pa natin, gawin natin mga ilang oras pa. After 1 hours, after 2 hours, minomonitor ko siya, walang pagbabago sa ating voltahe. At ngayon yung kanyang pangatlong oras, tingnan natin kung wala. Pag ito ay wala pa rin, ay alang nangyari sa ating eksperimento at ito ay failed. So yan, ganun pa rin. So yan, ang ating eksperimento ay failed at hindi gumana nung nilagyan natin siya ng Epsom salt sa ganong proseso. Itatry naman natin yung isang process. At ito na ngayon yung pangalawang proseso ng paglalagay ng Epsom salt o asin dito sa ating baterya, at marami nagsasabi na itong pangalawang proseso na to ang mas mabisa kaysa sa nauna. At mas natatanggal mo na lahat ng kanyang takip is kumuha ka ng planggana at ibuhos mo lahat dito ang inyong battery solution. I-drain mo siyang lahat. At pagkatapos yung i-drain at yan na yung inyong battery solution, siya nga pala, magtakip na rin kayo ng inyong ulong dahil napakasama ng amoy nito. Ay kumuha na rin kayo ng takalan at saka nyo siya ibuhos doon para ma-measure nyo kung gaano karami yung battery solution sa loob ng baterya nyo. At tingnan natin kung ilan siya ngayon. Base rito, pumapalo ng 225 ml yung dami ng aking battery solution dito sa loob ng aking baterya. At ang sunod nyo gawin is kumuha kayo na lalagyan na mayroong sukatan at tubig. Distilled water pwede nyo ring gamitin. At kumuha kayo ng 100 ml. 75. Ayun, 100 ml. At ito ngayon ang ating painitan. At ilagay nyo rito. Bali, painitan nyo lang, huwag nyo pakakuluan. Ang importante kasi is uminit lang siya ng mga 70 degrees Celsius to 80 degrees Celsius upang mabilis natin matunaw yung ating Epsom salt o yung magnesium sulfate salt. So ayan, painitan muna natin siya. At ayan, mainit na siya, at ang gawin natin is ibuhos na natin lahat itong ating asin. Kahit hindi na tayo magtira, okay lang. Para mabihis yung o maganda yung bisa niya. Kasi mas maraming Epsom salt or magnesium sulfate salt ay maganda yung kanyang effectiveness or bisa. As ang gagawin lang natin is haluin ng haluin hanggang dapat wala na tayong makitang granules at tunaw na lahat itong ating asin. At saka pala, kung maalala nyo yung una natin procedure, pwede nyo rin gawin ganitong style nya. Maghalo kayo ng ganitong asin dito sa may na tubig at bawasan nyo yung level nito ng 100 ml itong nasa loob. Then sunod is ibuhos nyo na. Kaya ngayon maghahalo yung sulfuric at itong inyong solution na ginawa na asin. Pero dito sa ating pangalawa, ang gagawin natin, wala na yung battery solution, pure
ganito na lang. At ngayon is dadagdagan naman natin ito ng tubig hanggang maging 225 ml yung ating battery solution. At ito na yung ating gagawin ngayon na pamalit doon sa ating battery solution. At ibuhos na natin lahat dito sa ating lalagyan. At kung mapapansin mo 100 at isagad na natin siya ng 225 ml at dagdagay natin siya nitong ating tubig o distilled tubig o demineralized water ang gamitin nyo. Ayan, naging 225 ml na. Ito ngayon ay ating ilalagay dito sa ating baterya. At pwede muna rin haluin ng konti pa to sa pamamagitan ng paggamit ng syringe muna. At lagyan muna itong lahat. Saktong-sakto yan. Basta ang diskarte lang, isa-isa lang ang lagay. Then yan, finish. At ang susunod natin gagawin ay syempre, ilalagay na natin itong lahat ng ating takip sa kanya. At syempre, lahat ay ating ngayong hihigpitan. At ayan, tapos na tayo. At ang susunod mo lang gagawin dito, ito ngayon ay iyon niyang i-charge. So ayan mga pare ko, charge natin yung ating baterya sa pangalawa nating ginawang eksperimento sa kanya. At ito na siya ngayon. Ayan, at ngayon naman is titingnan natin yung kanyang initial charge. Kasi nga, na-charge ko na siya ng 10 minutes. Tingnan natin kung nagbago yung kanyang, ay, ganun pa rin, 7.4 at bumaba pa siya. At sige, try pa natin, pabutin ulit natin kahit ilang oras pa, up to 3 hours din. At dapat yan ay may charge na. At napansin ko yung aking baterya ay hindi siya nag-iinit. So ayan, after 3 hours, tignan natin kung meron na tayong result sa kanya, kung nag-charge man lang na kahit konti. Ay, patay tayo dyan. Pareho din ng ating nasimulan. Kaya technically, itong ating baterya ay hindi nag-charge sa ating eksperimento. O ayan mga pare ko, at tapos na yung ating eksperimento. At ang resulta is failure. Kasi hindi kumarga ng tama itong ating baterya at hindi niya na-reach yung 12 volts pataas. Kasi kung pahabain pa natin yung charging hour niya, ay hindi na epektibo sa ating motor yon. Yung charger ko nga is malakas magkarga, ay mas mahina naman din yung ating motor. Kaya hindi rin din siya uubra. So ayan, pero hindi pa naman natin isasarado yung ating pintuan para dito. Pwede naman yang itong gayahin dahil naandyan naman yung procedure, kompleto yan. At baka naman sa inyo ay